welcome back at nandito ko sa likod bahay. Yan. May ikikwento ko sa inyo, may i-share ako sa inyo about sa akin. Kung may papasok man sa isang relasyon, siguradong may knowledge na. So, yun. Ayun. Ang kwento ko sa inyo is about sa love story ko na masalimuot, malungkot, nakaka-depress, pero bumangon, nagsumikap. Yan. Bakit ko nga ba nasabing masalimuot? Kasi po, ganito yan. Nung unang beses ako nagka-girlfriend, ano pa yun, bata pa ako, 2009. Nagka-girlfriend ako. Yun nga si Angel. Doon. Si Angel. Nakatira pa ako nun sa Caloocan sa mga tiyahin ko. Nakikitira pa ako dun. Ay hindi na. Kasi may sarili na kaming bahay yun eh. Bata pa pala ako nakatira dun sa tiyahin ko. Ano ba to? Pumupunta-punta ko dun, syempre, para makihablubilo sa mga tiyahin ko, sa pinsan ko, sa lolo't lola ko. Yan. So, 2009, nandun ako. Nakilala ko tong si Angel. At, syempre, mga bata pa kami yun. Hindi pa namin alam yung mga relasyon na yan. So, best friend kami kasi. Naglalaro kami. Oo, aminin ko nakikipaglaro ko sa babae dati. Ngayon, limitado na lang. So, yun. Dun nga, close kami ni Angel hanggang sa nagbahay-bahayan kami. Ako tatay, siya ang nanay. Hanggang nauwi sa katotohanan. Hinalikan ko siya nun at ganun siya sa akin. Hanggang sa tagal ng taon. Sumapit ang 2012. Yan, 2012. Lumipat sila ng bahay kasi nangungupahan sila sa tabi ng tiyahin ko eh. Nangungupahan sila. Yan. So yun, nangungupahan sila. Lumipat sila. May na kami yun, may mga contact na kami, magka-text meet na kami yun. Ang cellphone ko pa noon is
di keypad na 3210. Yan. Yun pa cellphone ko noon. Yun din ang cellphone niya noon. 3210 na di keypad. So madalit sabi, lumipat sila ng bahay, hindi ko alam, wala akong kaalam-alam. Nung pumunta ko sa tiyahin ko, sabi ko sa tita ko, bakit giba na yung bahay sa tabi nyo? Nasaan na sila, Angel? Sabi ng tita ko, pinalayas daw ng ng may-ari. Sabi, yun ang sa akin pero hindi ko alam kung ano talaga totoo. So, hindi ko na nakita si Angel. Tapos yun, isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi ako tumitigil na kaka-text. Hindi siya nagre-reply. Hanggang sa naglakas loob ako, natawagan siya. So, tinawagan ko siya. Hindi niya sinagot. Binabaan ako. Masakit sa akin. Nung pagkababa niya, tsaka pagbaba ko din, kakain na sana ako nun. Dito sa bahay namin dito ngayon sa Queensland. Kakain na sana ako yun. Nag-text siya. Sabi niya, hindi siya nagpasensya sa akin. Sabi niya, Nan, tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako. Yun lang ang sabi sa akin. Ang sunod na text niya, ayaw na kita makita, or ayaw ko man marinig ang boses mo. Kaya papalitan ko na yung SIM na to. At saka ayaw ng father-mother ko sa'yo. At may nangliligaw din sa akin, sabi ni Angel. So, after nun, nagpalit siya ng number. Wala pang Facebook nun. Friendster pa lang yun. Tinitignan ko ang Friendster niya dahil nagpalit siya ng number, cellphone number. Sinusubaybayan ko siya sa Friendster niya kung nag-o-online siya. Chinachat-chat ko. Tapos may nag-chat sa akin sa Friendster. Hapon yung pangalan, pero bata din halos kasing idaran ko. Sa panahon na yon, hindi ko natanda. Pero ngayon na malalaki na kami, sa tingin ko, magkasing edad kami. Kasi 1992 din siya. At July 7 siya. So yan. Sabi sa akin ng lalaki, Nan, wag mo na kaming guloy ni Angel. So masakit para sa akin.
Pagtapos yun, hindi pa, naka-move on ako, pero hindi pa tuluyan. Hanggang 2012, nandun pa rin ako sa nasasaktan. 2013, 2014, naka-move on ako, pero hindi pa hilom yung sugat. Doon ko nakilala si Mika. Yan, si Mika. Ano na ako nun, nag-aaral na ako nun, kumikita pa ako. Ano na ako nun, 2014. Fourth year high school ako nun. Yan. Fourth year high school ako nun nung 2014. Teka, buksan ko lang electric fan. Yan. So, yun, mabalik tayo sa topic. 2014, fourth year high school ako nun. So, ma-sideline na rin ako ng trabaho nun. Hindi ko na babanggitin kung saan ako nagtatrabaho nun. Maliit man ang kita ko nun, pero sapat na para sa gastusin ko. Yan. So, nagkakilala kami ni Mika dahil sa Friendster pa rin. Nauuso na yun ng Facebook, pero wala pa akong Facebook nun. At nalulugi na ang Friendster nun. So, ayun, nag-chat-chat kami sa Friendster hanggang sa palitan ng number. And then, tinext ko siya. Nagka-text meet kami mga ilang araw, ilang buwan. Tapos nun, sinubukan na namin magtawagan. Nagtawagan kami. Hindi na siya na nibago sa boses ko. Kasi sinabi ko nga sa kanya na mild autism ako. At ganito yung boses ko. Medyo mabagal. Sana maintindihan mo. Ganon ang text ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pakinggan muna ng boses mo bago kita husgahan. So, dinerecha kung ganon. Medyo ouch yun sa akin. Pero okay lang. Okay lang yun sa akin. So, nagka-call kami. Yun nga, napatunayan niya na mabagal ang boses ko. Ang cellphone ko na yun, yung kauna-unahang labas na Acer 2010. Yun ang kauna-unahang cellphone ko. Ay, hindi yun. Mali. Yung Alcatel na Android 2010. Yan. Yun ang cellphone ko pa noon. So yun, may Android phone din siya, nag-request siya sa akin na video call. Sa panahon na yun, hindi ko pa alam yung video call. Kung paano. Kasi gamit pa rin namin nun, cellphone number. So, hindi ko alam, tinext ko na lang siya, hindi ko alam yung ganito. So, tinuruan niya ako.
So yun, natuto ko dahil sa kanya, natuto ko nung that time na yun. Nagka video call kami. Yan. Yun ang kauna-unahang video call ko. 2014. Yan. So, hindi rin kami nagtagal ni Angel. Siguro wala pang isang taon. Mga 3 months lang. Ganon uli ang senaryo katulad kay Angel. Tinext ako na wag ko daw siyang guluhin. Na wag na siyang tatawag sa akin dahil magpapalit siya ng number, pati ng Friendster niya, mag-iiba na siya. So ako, nasaktan. After nun, 2014 to 2016. Yan. Ay hindi, 2015 lang. Kasi hindi ko pa lubusan kilala nun si Mikay. Kaya madali ko makapag-move on nun. Pati kay Angel, nakapag-move on na ako nun. So, totally wala na. Hilom na ako nun. So, nakilala ko naman itong itatago ko na lang sa pangalang Ute. Yan. Nakilala ko naman tong si Ute. Yung katapat bahay ko dati, pinapaupahan yung tapat. Sila yung lumipat. So, ganon ang senaryo. Una, friends kami. Hanggang sa lumaki kami na yun nga, ayaw sa akin ng nanay ni Ute. Boto naman sa akin yung tatay ni Ute, si Mang Ricardo. Hindi niya totoong pangalan yun na Mang Ricardo. So, boto sa akin yung tatay niya ni Ute. At yun nga, nagtitinda pa kami nun ng mga merenda. Umuutang siya. Sabi ko, piso, 2 piso lang. Sabi ko, wag mo nang pambayaran. All goods na yon. Sabi ko. Nililigaw-ligawan ko na yun si Ute. Hanggang sa nag-matured na kami, 2. At college na siya noon ako. Ano na ako yun? Tapos na ako ng high school noon. So, sinusundo ko siya sa school niya. Ano yun sa akin, matanda ng bata sa akin ng 3 taon. Yan. 3 taon o 4 na taon. Hindi ko na rin tanda eh. Yun. Nung nangyari din kay hindi kami tumagal medyo tumagal-tagal kami ni Ute nun. Mga sa kalahating taon kami
bago sumakit na naman yung dibdib ko. So, yan. So, yun, pagpatuloy na natin yung sa sumakit na dibdib ko. Pag uwi ko, galing school ng kaibigan ko, kasi ano na ako yun nagtatrabaho na ako yun Doon kasi ko nagtatrabaho sa school ng kaibigan ko bilang janitor. So yun, umuwi ko ng bahay, napansin ko bakit wala na yung mga gamit dito sa tapat bahay ko, kila Ute. So yun, ayun na naman ang senaryo na tulad kay Angel. Pero hindi na sa text, kasi nung that time na yon wala pang hindi siya pinayagan mag-cellphone ng mga magulang niya. So wala kong sa kanya access. May Facebook na ako that time yun. Hindi ko rin siya friend sa Facebook. So after year is nagkaroon na rin siya ng Facebook, chinachat ko siya. Makulit pa ako noon chinachat ko siya, bakit ka nawala? Medyo makulit ako nung araw. Sabi ko, pasensya na sa kakulitan ko. Tapos nagulat ako nung na kasi yon 2018 na yon na nag-chat kami. Reply niya sa akin, tigilan mo na ako, wag mo na akong ligawan. Ako na bagya lang nasaktan kasi hindi kami naging for friends only lang. Pero masakit din part na best friend mo, kaibigan mo, gaganunin ka. So sa akin, masakit na naman yun. Pumupunta ko sa school nila, wala na daw, sabi ng guardian, nag-transfer. So ako, yun ang pinakang hindi ko makakalimutan na senaryo. Kay Angel tsaka kay Mika, medyo masakit. Pero kay Ute, napakasakit. Yan. So yun, 2018, hindi pa ako nakaka-move on nun. Nag-focus ako sa trabaho, pumasok ako ng agency, yun nga ang topic.
yun nga ang topic sa ano, yun nga ang topic ko sa naunang vlog ko. Yung about sa agency. Yan. So yun, natanggap ako sa agency, pero nasa isip ko si Ute. Hindi ako makapag-focus sa paggawa ng chocolate dahil nasa utak ko si Ute. Natapos na ako sa chocolate production ng 2020 2021 natapos ako sa production. So yun, naiisip ko pa siya hanggang sa may nagpabago ng lahat sa akin. Yan. May nagpabago lahat sa akin ng isang kapitbahay ko, isang katabing bahay ko. Tatago na lang natin sa pangalan na si Kuya Mike. Yan. Ano siya? Born again siya. Hinikayat niya ako sa church nila. Nakilala ko ng pastor nila. Nakilala din ako ng mga membro, mga kasamaan, mga kapatiran. So, nagpe-prayer meeting kami that time na yun, 2021. Yung tatlong babae na dumating sa buhay ko ay unti-unti ko nang napatawad. Unti-unti ko nang napatawad sa mga ginawa nila sa akin, sa mga sakit na iniwan nila sa akin. Pinatawad ko na sila. Ngayon, dito sa puso ko, masasayang alaala na lang ang natitira. Wala na yung galit sa kanila, wala na yung inis sa kanila. Nung pinatawad ko na silang tatlo, naging maluwag sa puso ko. So doon nagtuloy-tuloy yon. Hanggang ngayon, 2022, 2023, wala pa akong naging girlfriend. Yan. Siguro may nakikita kayong mga babaeng katabi ko sa Facebook. Paliwanag ko po sa inyo. Yung iba doon, yung dalawang nakadilaw, tapos yung nasa Comelec, tapos yung iba pa. Yung nasa Comelec, katabaw ko yun. Yung nakadilaw,
Tsaka ano ko yun, kasamaan ko yun sa workshop na nakilala ko. Yung pangatlo, kasamaan, classmate ko pala yun ng ano, classmate ko yun ng grade 5. Yung isa naman, classmate ko ng grade 1, naalala pa ako. Yun. So, hindi ko na babanggitin mga babae na yun. Ang topic na lang natin dito is yung love story ko na yun nga, sabi nga sa akin ng pastor, hindi ko napapangalanan yung pastor for privacy na rin. Ang sabi niya sa akin, kahit ano man sakit na nararanasan mo ko nan, piliin mong magpatawad. At doon, luluwag ang dibdib mo, pangunawa mo, yun. So, doon ako natauhan. Hanggang sa yun na nga, napatawad ko na yung tatlong babae, si Angel, si Mika, si Ute. Hindi nila tunay na pangalan yun. Baka may magre-react dyan na tunay na pangalan nila yun. Hindi. Ako nagpili ng screen name na yun. Ako pumili. Hindi nila pangalan, hindi nila pahinlayaw. Ako lang ang pumili ng screen name na yun. Sa mga mag-a-add dyan sa Facebook nila, never. Kahit magkaiwalay man kami or hindi naging friends, never ko ibibigay yung mga accounts nila. So yun nga, dumating sa punto na napatawad ko na sila. Sabi ko pa noon, ang sarap sa pakiramdam magpatawad ka. So doon na nag-umpisa, doon na nagtuloy-tuloy ang pagka-born again ko. Ang pagpapatawad ko, mas mahabang pasensya pa. Yan. So yun lang ang kwento ng love story ko. Kakaunti lang. Shortcut ko na yung love story ko. Kung ikikwento ko lahat, pati lahat ng detalye, aabutin tayo ng bukas sa sobrang haba. Kaya shortcut ko na lang yung kwento. So yun. At hanggang dito na tong vlog na to. At salamat sa mga nanood, sa mga nakinig. God bless po sa inyong lahat. At mga katambay, hanggang sa next vlog na lang. Keep safe everyone. God bless. And then
Bye-bye.